Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Itong inyong lingkod, si Lan, na #WalkWithLan, na laging handang durugin ang kasinungalingan at itindig ang katotohanan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang trahedyang nagpapakita kung gaano kadilim ang mundo ng politika at korupsyon sa ating bansa. Noong December 18, 2025, natagpuan na walang buhay si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa may Buwid River, mga 20 to 30 meters pababa sa Cannon Road, Tuba, Benguet. Sabi ng pulis, alleged fall daw. Hiniling niya raw sa driver na iwan siya doon para mag-isa. Tapos nang bumalik, ang driver, wala na siya. Natagpuan, unconscious at declared dead past midnight. Pero mga kawok, hindi ba't parang pelikula ito? Isang key figure sa multi-billion flood control anomalies ng DPWH biglang nahulog sa ravine sa gitna ng investigasyon. Si Cabral, na-resign noong September matapos na maling sa budget insertions at kickbacks. Ayon sa testimony ni dating Yusek Roberto Bernardo, siya raw ang mastermind sa pag-insert ng projects para sa mga politikong gustong magkapera. Formula pa raw niya ang nagdedetermine kung magkano ang makukuha ng bawat distrito. At marami raw doon ang ghost projects o substandard na flood control na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. At heto pa mga kababayan ko sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, UAE, Italy, Japan, Germany at Hong Kong. Kayong mga OFW na nagpapakahirap abroad para sa pamilya at kayong mga kabataan na umaasa sa magandang kinabukasan. Ito ang perang galing sa taxes nyo, pera na dapat sa tulay, kalsada at proteksyon sa baha, pero nauuwi sa bulsa ng iilan. Yan po talaga nakakagalit. Critical ako dito, Factual tayo. Ang Independent Commission for Infrastructure, Senate Blue Ribbon at Ombudsman, lahat nag-iimbestiga. Si Senator Ping Lacson nga, sinabing unfortunate and tragic dahil daw pwede pa sanang maging whistleblower si Cabral para bukingin ang buong sistema. Pero biglang nawala. Suspicious, di ba? At ang ombudsman agad nagutos na kunin ang cellphone at gadgets niya para i-preserve. Bakit kaya? May lihim bang nakaimbak doon na ayaw nilang makita ng publiko, no? Parang sa mga action movie ni Robin Padilla, biglang may nahulog sa bangin. Speaking of Robin, si Senator Robin Padilla nga nag-post sa Facebook, magpakatao muna tayo. Sabi niya, hayaan muna ang pamilya na makiramay, huwag muna husgahan at hintayin ang investigasyon. Tama naman siya sa compassion, Ang pamilya walang kasalanan. Pero mga kawok, sa gitna ng korupsyon ito, ang pagiging makatao ba ay nangangahulugan ng pagtakip sa katotohanan? Kasi kung suicide man ito dahil sa pressure o foul play dahil ayaw niyang magsalita, pareho pa rin nagmumula sa sistemang bulok. Ito ay sintomas ng mas malalim na sakit sa gobyerno. Mula Duterte era hanggang Marcos admin, patuloy ang kickback sa infrastructure. Bilyon nang wawala habang tayo'y nababaha tuwing tag-ulan. At ang mga tulad ni Cabral na career official na umakyat sa ranks, biglang nasasangkot o baka victim din ng pressure. Okay, mga kababayan, lalo na kayong mga OFW na nagpapadala ng pera para sa bayan at kayong mga kabataan na magiging future leaders ng ating mahal na bansang Pilipinas. Magising na tayo mga kaibigan, mga kababayan, mga kabuok. Huwag tayong maging bulag sa mga ganitong trahedya. Ang katotohanan ang unang dinudurog sa kasinungalingan. Pero kasama kayo mga kaibigan, mga kababayan at kawok, kaya nating itindig ang tama. Bago tayo magtapos, shoutout sa mga taga-subaybay ko sa Pilipinas, sa bansang Estados Unidos o United States of America, Canada, Australia, Great Britain, United Kingdom, United Arab Emirates, Italy, Japan, Germany, at Hong Kong. Sa mga taga-Middle East dyan, sa South America, salamat sa solid nyong suporta. Maraming salamat sa inyong lahat. At para sa inyo na gustong mag-shopping ng Christmas gifts o pang daily needs, pumunta kayo sa YouTube Shopping. Direct link sa Shopee at Lazada sa description below. Murang-mura doon at legit. Kung gusto nyo sama-sama tayong labanan ng korupsyon nang walang takot,
sumali na sa aking YouTube membership. Mag-subscribe na, hit ang bell at maging bahagi ng hashtag Walk with Lan Family, hashtag Laban para sa Katotohanan. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Salamat at hanggang sa susunod mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas.